Paano kung dumating ka sa punto na hindi ka na nasasaktan kapag may umaalis? Hindi dahil matatag ka, kundi dahil nasanay ka na. Pero alam mo ba, ayon sa psychology, ang pagiging sanay na iwanan ay may malalim na epekto sa paraan ng iyong pag-iisip, pagtitiwala at pagmamahal. Sa video na ito, aalamin natin kung ano talaga ang nangyayari sa isipan ng taong paulit-ulit nang iniwan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang sikolohiya ng taong sanay ng iwanan. May mga taong kapag iniwan, umiiyak, nagmamakaawa o pilit na hinahabol ang taong umalis. Pero may mga tao ring tahimik lang. Wala kang maririnig na reklamo. Wala kang makikitang paghabol. Parang madali lang para sa kanila ang magpaalam. Ngunit ayon sa psychology, hindi ito palaging senyales ng katatagan. Minsan, ito ay senyales na nasanay na silang maiwan. Kapag paulit-ulit na nararanasan ng isang tao ang pagkawala, pagtanggi o pag-abandona, unti-unting nag-a-adjust ang kanyang isip bilang paraan ng proteksyon. Natututo siyang huwag masyadong umasa. Natututo siyang huwag masyadong magtiwala. At higit sa lahat, natututo siyang ihanda ang sarili sa posibilidad na may aalis muli. Ito ang dahilan kung bakit ang taong sanay ng iwanan ay kadalasang may mga pader sa paligid ng kanyang damdamin. Kahit gusto niyang magmahal ng buo, may bahagi ng kanyang isip na laging nagbabantay. Laging may takot na baka balang araw, mawala rin ang taong mahalaga sa kanya. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na abandonment wounds o mga sugat na nabuo dahil sa paulit-ulit na pagkawala ng mahahalagang tao sa kanilang buhay. Dahil dito, nagiging sensitibo sila sa mga senyales ng paglayo. Kahit simpleng pagbabago lamang sa pagtrato ng isang tao, iniisip na agad nilang baka iiwan na sila. Nakakalungkot isipin na habang mas gusto nilang mapalapit sa isang tao, mas natatakot din silang masaktan. Sila mismo ang lumalayo. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil gusto nilang maunang umalis bago pa sila maiwan. Hindi habang buhay na mananatili ang ganitong pag-iisip. Ang mga sugat mula sa nakaraan ay maaaring gumaling sa tamang mga tao, tamang karanasan, at mas malalim na pag-unawa sa sarili, posible pa ring matutunang magtiwala muli dahil ang taong sanay ng iwanan ay hindi naman nawalan ng kakayahang magmahal. Ang totoo, marami lamang siyang dalang sakit na hindi nakikita ng iba. At kung minsan, ang pinakatahimik na tao ang siyang may pinakamabigat na kwentong dala sa kanyang puso. 2. Bakit hindi na sila nagmamakaawa kapag may umalis? Napansin mo ba na may mga taong kapag iniwan parang wala lang? Hindi sila nagmamakaawa. Hindi sila humahabol. Hindi rin nila pinipilit na manatili ang isang taong gustong umalis. Para bang napakadali para sa kanila ang tanggapin ang pagkawala. Pero ayon sa psychology, hindi ito nangangahulugang wala silang nararamdaman. Sa katunayan, marami sa kanila ang nasaktan na ng sobra sa nakaraan. Naranasan na nilang habulin ang mga taong ayaw ng manatili. Naranasan na nilang ipaglaban ang mga relasyong sila na lang ang lumalaban. At pagkatapos ng maraming pagkabigo, may isang bagay na natutunan ang kanilang isip. Hindi mo mapipilit ang isang taong ayaw ng manatili. Dahil dito, nagkakaroon sila ng bagong pananaw sa relasyon. Nauunawaan nilang ang pagmamahal ay hindi dapat ipinagmamakaawa. Ang respeto, atensyon at presensya ng isang tao ay kusang ibinibigay, hindi hinihingi. Ayon sa psychology, ito ay maaaring resulta ng emotional adaptation. Kapag paulit-ulit na nasasaktan ng isang tao, natututo ang kanyang isip na protektahan siya mula sa parehong sakit. Sa halip na maghabol, mas pinipili niyang tanggapin ang sitwasyon kahit masakit. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit hindi na sila nagmamakaawa. Madalas alam na nila ang magiging resulta. Alam nilang kahit mapilit nilang manatili ang isang tao, hindi nito mababago ang tunay na nararamdaman nito. At para sa kanila, mas masakit ang manatili ang isang tao dahil sa awa kaysa dahil sa pagmamahal. Kaya kapag may umalis,
pinipili nilang manahimik. Hindi dahil wala silang pakialam. Hindi dahil hindi sila nasasaktan, kundi dahil nauunawaan nilang may mga laban na hindi dapat ipinaglalaban. Sa labas, mukha silang matatag. Mukhang mabilis silang nakausad. Ngunit ang hindi nakikita ng marami, sila rin ay nalulungkot. Sila rin ay nasasaktan. Ang kaibahan lang, hindi na nila ipinapakita ito sa paraang dati nilang ginagawa. Ang taong hindi na nagmamakaawa ay hindi nangangahulugang tumigil na sa pagmamahal. Madalas, ito ay senyales na natutunan na niyang pahalagahan ang sarili. Dahil may punto sa buhay na mauunawaan mo na ang tamang tao ay hindi mo kailangang habulin. Mananatili siya dahil gusto niya, hindi dahil pinilit mo siya. 3. Kapag paulit-ulit kang iniwan, ito ang nangyayari sa isipan mo. Ang bawat pag-alis ng isang taong mahalaga sa atin ay may naiiwang marka sa ating isipan. Ngunit kapag ito ay nangyari ng paulit-ulit, mas malalim ang epekto nito kaysa sa inaakala ng karamihan. Sa una, maaaring isipin mong isa lamang itong masamang karanasan. Ngunit habang dumarami ang mga taong umaalis sa buhay mo, unti-unting nagbabago ang paraan ng iyong pag-iisip, pagtingin sa sarili, at pakikitungo sa ibang tao. Ayon sa psychology, ang paulit-ulit na pag-abandona ay maaaring magdulot ng matinding takot sa pagkawala. Dahil sa mga nakaraang karanasan, nagsisimulang maniwala ang isip na anumang magandang relasyon ay maaaring matapos anumang oras. Kahit maayos ang lahat, may bahagi ng iyong isipan na naghahanda na sa posibilidad ng pag-alis ng taong mahal mo. Dahil dito, nagiging mas maingat ka sa pagbibigay ng tiwala. Hindi dahil masama ang tingin mo sa ibang tao, kundi dahil ayaw mo nang maranasan muli ang parehong sakit. Ang simpleng hindi pag-reply, pagbabago ng ugali o pagiging abala ng isang tao ay maaaring magdulot ng pag-aalala na baka unti-unti ka na namang iniiwan. May mga tao ring nagiging emosyonal na distant. Hindi nila hinahayaang masyadong lumalim ang koneksyon nila sa iba. Para sa kanila, mas ligtas ang hindi masyadong attached kaysa masaktan kapag dumating ang oras ng paghihiwalay. Sa kabilang banda, may ilan namang nagiging sobrang dependent sa mga taong mahal nila. Dahil sa takot na maiwan, ginagawa nila ang lahat para mapanatili ang relasyon. Nakakalimutan na nila ang kanilang sariling pangangailangan dahil mas inuuna nilang siguraduhing hindi sila iiwan. Ang nakakalungkot, habang tumatagal, maaaring maapektuhan pati ang kanilang self-worth. Nagsisimula silang magtanong sa sarili kung may mali ba sa kanila, kung bakit parang madalas silang iwan ng mga taong pinapahalagahan nila. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pag-alis ng ibang tao ay hindi automatikong sukatan ng iyong halaga bilang tao. Maraming dahilan kung bakit natatapos ang mga relasyon at hindi lahat ng iyon ay kasalanan mo. Ang isip ng taong paulit-ulit ng iniwan ay natututong mabuhay ng may pag-iingat. Ngunit hindi ibig sabihin nito na habang buhay na siyang matatakot. Sa tamang paghilom at tamang mga tao, posible pa ring matutunang magtiwala muli at maniwala na hindi lahat ng taong darating sa buhay mo ay aalis din. 4. Ang tahimik na sakit ng taong sanay. Nang maiwan, hindi lahat ng sugat ay nakikita. May mga sakit na hindi maririnig sa pag-iyak, hindi mababasa sa mga salita, at hindi mapapansin sa simpleng pagtingin. Isa rito ang sakit ng taong sanay ng maiwan. Sa paningin ng iba, mukha silang matatag. Kapag may umaalis sa buhay nila, tila mabilis silang nakakatanggap. Hindi sila gumagawa ng eksena, hindi sila nagmamakaawa, hindi rin sila naghahabol. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may kwento ng maraming beses na pagkabigo at pagkawala. Ayon sa psychology, kapag paulit-ulit na nakararanas ng pag-abandona ang isang tao, maaari siyang matutong itago ang kanyang emosyon bilang paraan ng pagprotekta sa sarili. Sa halip na ipakita ang sakit, mas pinipili niyang sarilinin ito. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil pakiramdam niya ay wala ring magbabago kahit ipakita pa niya ang kanyang lungkot. Unti-unti, nasasanay siyang tanggapin na may mga taong darating at aalis. At habang tumatagal,
Nagiging bahagi ito ng kanyang pananaw sa buhay. Hindi na siya madaling umasa. Hindi na rin siya basta-basta naniniwala sa mga pangako. Ang tahimik na sakit na ito ay madalas na hindi napapansin. Habang ang iba ay naghahanap ng karamay, ang taong sanay ng maiwan ay kadalasang nag-iisang humaharap sa kanyang mga emosyon. Ngumingiti siya kapag may kasama. Ngunit pagdating sa gabi, doon niya nararamdaman ang bigat ng lahat ng pagkawala na kanyang pinagdaanan. Dahil sa mga karanasang ito, may mga pagkakataong nahihirapan siyang bumuo ng malalim na koneksyon sa iba. May bahagi ng kanyang isip na nagsasabing huwag masyadong mag-invest ng damdamin dahil baka dumating din ang araw na mawala ang lahat. Ang pagiging sanay sa sakit ay hindi nangangahulugang wala ka ng sugat. Ang taong pinakatahimik ay siya ring may pinakamalalim na sugat na dala. Ang taong sanay ng maiwan ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Ang hinahanap niya ay isang taong mananatili. Isang taong magpapatunay na hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa pag-alis. At minsan, iyon lang ang kailangan niya upang muling matutong magtiwala at magmahal ng walang takot. 5. Bakit hirap magtiwala ang taong maraming beses nang iniwan? Napansin mo ba na may mga taong mabait, maayos kausap, at gusto namang makipag-ugnayan sa iba? Pero tila may pader sa paligid ng kanilang puso. Kahit gaano kakabuti sa kanila, parang nahihirapan pa rin silang magtiwala ng buo. Ayon sa psychology, isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang paulit-ulit na karanasan ng pag-iwan at pagkabigo. Kapag maraming beses nang nasaktan ng isang tao ng mga taong pinagkatiwalaan niya, unti-unting natututo ang kanyang isip na maging maingat sa pagbubukas ng damdamin. Sa bawat pag-alis ng isang mahalagang tao, may nabubuong tanong sa kanyang isipan. Paano kung mangyari ulit? Paano kung magtiwala ako at masaktan na naman? Dahil dito, nagiging natural para sa kanya ang magduda at mag-ingat. Hindi ito dahil gusto niyang maging negatibo. Sa katunayan, kadalasan ay gusto rin niyang maniwala sa kabutihan ng ibang tao. Ngunit ang kanyang mga nakaraang karanasan ang patuloy na nagpapaalala sa kanya na ang pagtitiwala ay may kasamang panganib. May mga pagkakataon ding sinusubukan niyang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng hindi pagiging masyadong attached. Hindi niya agad ibinibigay ang buong tiwala niya. Sinusuri niya muna ang mga kilos at intensyon ng isang tao bago siya maging komportable. Ayon sa psychology, ito ay isang uri ng emotional defense mechanism. Layunin nitong bawasan ang posibilidad ng panibagong sakit. Ang problema, habang pinoprotektahan niya ang sarili laban sa pagkasaktan, maaari rin nitong hadlangan ang pagbuo ng malalim at makabuluhang relasyon. Kaya kung may kakilala kang hirap magtiwala, huwag agad isipin na wala siyang pakialam o malamig ang kanyang puso. Maaaring dala lamang niya ang mga sugat na iniwan ng mga taong nangakong mananatili ngunit kalaunan ay umalis din. Ang totoo, ang taong maraming beses nang iniwan ay kadalasang gustong magtiwala. Gusto rin niyang magmahal at mahalin. Ngunit kailangan niya ng oras, konsistensya, at mga taong magpapakita na hindi lahat ng dumarating sa buhay niya ay aalis. Ang tiwala ay hindi basta hinihingi. Ito ay unti-unting nabubuo. At para sa taong maraming beses nang iniwan, ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal ay hindi magagandang salita, kundi ang pagpiling manatili kahit may pagkakataong umalis. 6. Kapag nasanay ka ng iwanan, nagbabago ang paraan mo ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay isa sa pinakamagandang karanasang maaaring maramdaman ng isang tao. Ngunit kapag paulit-ulit kang iniwan ng mga taong mahalaga sa iyo, hindi lang ang puso mo ang naaapektuhan. Pati ang paraan mo ng pagmamahal ay unti-unting nagbabago. Ayon sa psychology, ang mga karanasan natin sa nakaraan ay may malaking impluwensya sa kung paano tayo bumubuo ng relasyon. Kapag madalas kang nakararanas ng pag-abandona, natututo ang isip mo na protektahan ang sarili laban sa posibleng sakit sa hinaharap. Dahil dito, maaaring hindi ka na magmahal tulad ng dati. Kung noon ay madali kang magtiwala at magbukas ng damdamin, ngayon ay mas maingat ka na. Hindi mo agad ipinapakita ang lahat ng nararamdaman mo. Hindi dahil wala kang pagmamahal na maibibigay, kundi dahil natatakot kang masaktan muli.
May mga taong nagiging sobrang independent. Kahit may mahal sila, pilit nilang sinasanay ang sarili na huwag masyadong umasa. Gusto nilang maging handa sakaling dumating ang araw na may umalis na naman sa kanilang buhay. May iba naman na nagiging sobrang mapagbigay sa relasyon. Ginagawa nila ang lahat para mapasaya ang taong mahal nila. Minsan, sobra pa nga. Dahil sa takot na maiwan, inuuna nila ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili nilang kaligayahan. Ayon sa psychology, ang mga pagbabagong ito ay madalas na paraan ng isip upang maiwasan ang parehong sakit na naranasan noon. Ngunit kahit nakakatulong itong protektahan ng damdamin, maaari rin nitong gawing mahirap ang pagkakaroon ng balanse at malusog na relasyon. Ang nakakalungkot, maraming taong sanay ng iwanan ang nagmamahal ng may kasamang takot. Kahit masaya sila sa kasalukuyan, may bahagi ng kanilang isip na nag-aabang sa posibilidad ng pagkawala. Para bang hindi sila lubos na makapagpahinga dahil laging may pangambang baka matapos din ang lahat. Hindi lahat ng tao ay pareho. Hindi lahat ng relasyon ay mauuwi sa pag-iwan. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring magturo ng mahahalagang aral, ngunit hindi nila dapat kontrolin ang buong buhay mo. Ang taong sanay ng iwanan ay marunong pa ring magmahal. Ang kaibahan lang, mas marami siyang takot na kailangang lampasan. At kapag natagpuan niya ang taong nagbibigay ng seguridad, respeto at konsistent na presensya, unti-unti niyang matututunang magmahal muli nang hindi laging naghahanda sa pamamaalam. 7. Ang psychological effects ng palaging naiiwan. Ano ang nangyayari sa isang tao kapag paulit-ulit siyang naiiwan? Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na masasanay lang siya. Ngunit ayon sa psychology, ang madalas na pag-abandona o pagkawala ng mahahalagang tao sa buhay ay maaaring mag-iwan ng malalim na epekto sa isip at emosyon. Isa sa mga pinakakaraniwang epekto nito ay ang takot sa pagkawala. Kapag maraming beses nang naranasan ng isang tao ang maiwan, nagsisimula siyang maniwala na anumang relasyon ay maaaring matapos anumang oras. Dahil dito, nagiging mahirap para sa kanya ang lubos na magtiwala sa iba. Maaari rin itong makaapekto sa kanyang self-esteem o pagtingin sa sariling halaga. Kapag paulit-ulit na umaalis ang mga taong mahalaga sa kanya, minsan ay naiisip niyang baka siya ang problema. Nagsisimula siyang magtanong kung sapat ba siya o kung may mali ba sa kanyang pagkatao. May mga tao ring nagiging sobrang maingat sa pakikipagrelasyon. Hindi nila agad ibinubukas ang kanilang damdamin dahil natatakot silang masaktan muli. Ang iba naman ay nagiging emotional na distant. Kahit gusto nilang mapalapit sa iba, may bahagi ng kanilang isip na pumipigil dahil sa takot na maulit ang nakaraan. Sa kabilang banda, may ilan ding nagiging sobrang attached sa mga taong mahal nila. Dahil sa matinding takot na maiwan, ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang relasyon. Nauuwi ito sa labis na pag-aalala, pagseselos o pagdepende sa presensya ng ibang tao para makaramdam ng seguridad. Ayon sa psychology, ang mga reaksyong ito ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay natural na tugon ng isip sa mga karanasang nagdulot ng emosyonal na sugat. Sinusubukan lamang ng utak na protektahan ang sarili laban sa panibagong sakit. Ngunit mahalagang maunawaan na hindi kailangang manatili habang buhay ang mga epekto ng nakaraan. Ang mga sugat na dulot ng pag-iwan ay maaaring gumaling sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng self-awareness, tamang suporta at malulusog na relasyon. Posible pa ring mabuo muli ang tiwala at kumpiyansa sa sarili. Ang taong palaging naiiwan ay hindi mahina. Sa katunayan, madalas silang mas matatag kaysa sa inaakala ng iba. Marami na silang pinagdaanan, ngunit patuloy pa rin silang bumabangon at sumusubok magtiwala. At iyon ay isang uri ng lakas na hindi madaling makita, ngunit napakalalim ng halaga. 8. Bakit mas pinipili nilang lumayo bago sila iwan? May mga taong kapag naramdaman nilang lumalayo na ang isang tao, sila mismo ang unang umaatras. Bigla silang nagiging tahimik, malamig o hindi na kasing lapit ng dati. Sa paningin ng iba, parang sila ang kusang sumisira sa relasyon. Pero ayon sa psychology, may mas malalim na dahilan sa likod nito. Kadalasan,
Ang mga taong ito ay may karanasan ng paulit-ulit na pag-iwan. Maaaring sa pamilya, pagkakaibigan, o mga nakaraang relasyon. Dahil sa mga karanasang iyon, natuto ang kanilang isip na asahan ang pagkawala kahit hindi pa ito nangyayari. Kapag may napansin silang pagbabago sa kilos ng isang tao, kahit maliit lamang, nagsisimula silang mag-isip ng mga posibleng senaryo. Baka nagsasawa na siya. Baka may iba na siyang pinapahalagahan. Baka malapit na rin siyang umalis. Habang ang iba ay naghihintay ng malinaw na paliwanag, sila ay naghahanda na agad sa pinakamasakit na posibilidad. Ayon sa psychology, ito ay maaaring resulta ng fear of abandonment o matinding takot na maiwan. Para sa kanila, mas madaling kontrolin ang sakit kung sila ang unang lalayo. Sa kanilang isip, mas mabuting sila ang magdesisyon na umalis kaysa maranasan na naman ang pakiramdam na iniwan at hindi pinili. Ito rin ay isang uri ng emotional defense mechanism. Ang layunin nito ay protektahan ang sarili laban sa emosyonal na sakit. Ngunit kahit nakakatulong ito sa panandali ang pakiramdam ng seguridad, maaari rin nitong masira ang mga relasyong may pagkakataon sanang maging maganda. Ang nakakalungkot, maraming tao ang napagkakamalang walang pakialam dahil sa ugaling ito. Ang hindi alam ng iba, madalas silang lumalayo hindi dahil ayaw nilang manatili, kundi dahil natatakot silang masaktan. Ang kanilang paglayo ay hindi palaging tanda ng kawalan ng pagmamahal. Ito ay tanda ng mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Ang taong unang lumalayo ay hindi laging gustong umalis. Kadalasan gusto rin nilang manatili, magtiwala at maging masaya sa isang relasyon. Ngunit dahil sa mga sakit na dala ng nakaraan, mas pinipili nilang protektahan ang sarili kaysa isugal muli ang kanilang puso. At marahil, ang kailangan nila ay hindi pangako na hindi sila iiwan, kundi isang taong magpapakita araw-araw na may mga taong marunong ding manatili. 9. Ang depensang nabubuo sa taong sanay ng masaktan at iwanan. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nasasaktan at iniiwan, hindi lang emosyon ang naaapektuhan. Unti-unti ring nagbabago ang paraan ng kanyang pag-iisip at pakikitungo sa iba. Ayon sa psychology, natural sa isip ng tao na gumawa ng mga depensa upang maprotektahan ang sarili laban sa mga karanasang nagdudulot ng sakit. Sa simula, maaaring bukas siya sa pagmamahal at pagtitiwala. Ngunit habang dumarami ang mga pagkakataong siya ay nabibigo, nagsisimula siyang maglagay ng distansya sa pagitan niya at ng ibang tao. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil ayaw na niyang maranasan muli ang parehong sakit. Isa sa mga karaniwang depensang nabubuo ay ang pagiging emosyonal na reserved. Hindi niya agad ipinapakita ang kanyang tunay na nararamdaman. Kahit masaya siya o nasasaktan, mas pinipili niyang sarilinin ito. Sa kanyang isip, mas ligtas ang hindi masyadong magbukas ng damdamin. May mga tao ring natututong huwag masyadong umasa. Kapag may magandang nangyayari sa isang relasyon, may bahagi ng kanilang isip na nagsasabing huwag masyadong maging kampante. Dahil para sa kanila, anumang maganda ay maaaring mawala anumang oras. Ang iba naman ay nagiging sobrang independent. Sanay silang harapin ang mga problema ng mag-isa. Hirap silang humingi ng tulong o umasa sa ibang tao dahil natuto silang ang tanging taong siguradong mananatili ay ang kanilang sarili. Ayon sa psychology, ang mga depensang ito ay hindi senyales ng malamig na personalidad. Sa halip, ito ay mga mekanismong nabuo mula sa mga karanasang nagturo sa kanila na maging maingat. Ang problema, habang pinoprotektahan nila ang kanilang sarili, maaari rin nilang mapigilan ang pagpasok ng mga taong may mabuting intensyon. Dahil dito, may mga pagkakataong nahihirapan silang bumuo ng malalim na koneksyon. Kahit gusto nilang magtiwala, may bahagi ng kanilang isip na laging nagbabantay. Para bang handa silang umalis o magtayo ng pader sa sandaling makaramdam sila ng panganib. Ang mga depensang ito ay hindi permanente. Maaari silang mabago habang natututo ang isang tao na muli siyang ligtas magmahal at magtiwala. Unti-unti niyang mapapansin na hindi lahat ng taong dumarating sa kanyang buhay ay may balak siyang saktan. Ang taong sanay ng masaktan at iwanan ay hindi mahirap mahalin. Kadalasan, mas kailangan lamang niya ng panahon at katiyakan. Dahil sa likod ng lahat ng kanyang depensa ay isang pusong minsang nasaktan,
ngunit umaasang may taong mananatili sa kabila ng lahat. 10. Kapag wala ng takot, maiwan, kalayaan ba o sugat? May mga taong dumadating sa punto na parang wala na silang takot na maiwan. Kapag may umalis, tinatanggap nila agad. Kapag may relasyon na natapos, hindi na sila nagmamakaawa. Sa paningin ng iba, tila napakalaya nila. Parang wala nang sino man ang kayang manakit sa kanila. Ngunit ayon sa psychology, hindi laging kalayaan ang pagkawala ng takot na maiwan. Ito ay resulta ng mga sugat na nabuo mula sa paulit-ulit na pagkabigo at pag-abandona. Kapag maraming beses nang nasakta ng isang tao, maaaring dumating siya sa puntong hindi na siya umaasa ng husto sa iba. Unti-unti niyang tinatanggap na ang mga tao ay maaaring dumating at umalis anumang oras. Dahil dito, nababawasan ang kanyang takot sa pagkawala. Sa isang banda, may magandang epekto ito. Natututo siyang maging matatag. Hindi na niya inilalagay ang buong kaligayahan niya sa ibang tao. Nauunawaan niyang kaya niyang magpatuloy kahit may mga relasyong magtapos. Ito ang bahagi na maituturing na kalayaan. Ngunit may isa pang bahagi na hindi agad napapansin. Ang kawalan ng takot ay hindi dahil sa lakas, kundi dahil napagod na siyang umasa. Hindi na siya masyadong nagiging attached, hindi na siya madaling magtiwala, at hindi na rin siya basta-bastang nagbubukas ng puso. Ayon sa psychology, ito ay maaaring isang emotional defense mechanism. Sa halip na harapin ang posibilidad ng sakit, natututo siyang huwag masyadong mag-invest ng damdamin. Sa ganitong paraan, pakiramdam niya ay mas kontrolado niya ang kanyang emosyon. Ang problema, habang iniiwasan niya ang sakit, maaari rin niyang maiwasan ang malalim na koneksyon sa ibang tao. Dahil sa sobrang pag-iingat, may mga pagkakataong hindi niya nabibigyan ng pagkakataon ng mga relasyong maaaring maging mabuti para sa kanya. Kaya mahalagang tanungin ang sarili, ang kawalan ba ng takot ay bunga ng tunay na paghilom o bunga lamang ng pagkapagod sa paulit-ulit na pagkasaktan? Magkaiba ang dalawang ito. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kawalan ng pakialam. Ito ay ang kakayahang magmahal, magtiwala at magbukas ng puso kahit alam mong may posibilidad na masaktan. Samantalang ang sugat ay madalas na nagtutulak sa isang tao na umiwas sa anumang maaaring magdulot ng sakit. Hindi masamang matutong tanggapin ang pag-alis ng mga tao. Ngunit mas maganda kung ang pagtanggap na iyon ay nagmumula sa kapayapaan ng isip, hindi sa mga sugat na hindi pa lubusang naghihilom. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang hindi na masaktan, kundi ang patuloy na pagpili na magmahal kahit alam mong may panganib na masaktan muli. Minsan, hindi natin namamalayan na ang mga karanasan natin sa nakaraan ang unti-unting humuhubog sa paraan ng ating pag-iisip, pakiramdam at pakikitungo sa ibang tao. At kapag mas naiintindihan natin ang ating sarili, mas nagiging malinaw kung bakit tayo nasasaktan, natatakot, nagmamahal, o kumikilos sa ilang partikular na paraan. Tandaan, ang psychology ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa isip ng tao. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa sa sarili upang mas mapabuti ang ating mga relasyon, emosyon at buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat sa comment section ang iyong opinyon o karanasan. Gusto kong malaman kung ano ang iyong pananaw tungkol sa paksang ating tinalakay. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.